noon pa lang ay bistado na yung kanilang tanim witness at bumaliktad nga, umamin at nagsampa pa ng kaso laban kay Trillanes. The fake witness allegedly used by Senator Antonio Trillanes IV and other members of the opposition in filing a complaint against President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court is now seeking the help of the DOJ. According to Guillermina Arcillas, who was accompanied by lawyer Bruce Rivera, they didn't know at first where to seek help. She says she is planning to file complaints against Trillanes, attorney Jude Sabio, and other individuals for coercing her to testify against the president on the so-called extrajudicial killings and the killings allegedly committed by the Davao Death Squad. She was asked by Secretary Vitaliano Aguirre if she wanted to be placed under the Witness Protection Program, but declined, saying she felt safe in Davao. Sa umpisa pa lang alam ko na na hindi totoo, fake witness lang talaga kami. Tapos yun kung ano po yung nasa laman ng affidavit was i-forward lang po sa akin yun through email. Nandun na po yung mga ebidensya. No reason for us to fear for her life, but of course we just have to be, we just have to make sure that she is okay. Malangit nawa ang kaluluwa ni Attorney Bruce Rivera, no? And ayan, ito pa siya, ito siya. Ayan. Hindi po ito, hindi po ito fake news. Fake witness, oo. Umarap naman sa media ang isang babaeng binayaran umano para tumestigo para sa mga kasong isasampa laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang sa International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Victor Cosari. Sama ng loob kay dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-udyo kay Guillermina Arcillas upang pumayag na magsalita laban dito. Ayon kay Arcillas, hindi naaksyonan ng Pangulo ang inilapit niyang problema at nasilaw na rin umano siya sa malaking halagang iniaalok sa kanya. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa. Alberto Alejo. Priest po yun, pare. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV. Ayan na, hindi po fake news to. Ayan yan mismo yung affidavit na ipinadala sa email. In drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila De Lima. Anong December andun si Senator Trillanes? Tapos nung time na ngayon andun si Ma'am De Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabyok, sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi para daw yan sa at saka pag once si VP Lini ang makaupo, babalik ang... Dapat ito dalhin din ni VP Sara sa ICC para mag-counter witness doon sa fake witnesses nila power sa Liberal Party. At kaming bahala sa'yo. Konsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, i-impeach na si Presidente, ganito, ganyan. Tapos, deep inside kasi,
alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. Nagdesisyon umano siyang lumantad upang isiwalat ang kanyang nalalaman. Handa rin siyang gumawa ng sworn statement kaugnay nito. Subalit ayon kay Attorney Sabio, hindi totoo ang isyu ng panunuhol kapalit ng pagtestigo. Aminado Oy, may ebidensya kami. siyang kinausap niya ang babae dahil saksi umano ito kung paano pinatay ni Pangulong Duterte ang We. isang taong nagmamakaawa na at ang paggamit nito ng cocaine. Binibigyan anya nila ito ng pera para sa kanyang panggastos lalo't kinailangan siyang ilipat ng lugar para sa kanyang seguridad. Ngunit ayon kay Sabio, inilaglag nila ang nasabing witness dahil nahahalata nilang tila pera lamang ang kanyang habol. Anya posibleng nagalit si Arcillas kaya ito lumulutang ngayon. Ayon naman kay Arcillas, bukod sa kanya ay may iba pang gagamiting testigo laban sa Pangulo ang kampo ni Senator Trillanes. May gagamitin o may pipikapin pang another? Yung Miguel po na sinasabi nila na tagalibing daw sa sa lahat na pinapatay ni PRRD at saka yung si Edith na nakausap na rin ng taga-brigada niya. Ito, walang binabasa to. At saka yung husband ko na gusto nga daw nilang mangyari is ako at yung husband ko DDS daw. Okay, hindi lang yan. Wait, there's more. O ito, kinasuhan si Trillanes. May bagong reklamong kinakaharap si dating Senador Antonio Trillanes III. Kidnapping with serious illegal detention ng negosyanteng si Guillermina Barrido. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inakusahan ni Barrido sina Trillanes, Father Albert Alejo, Attorney Jude Sabio at isang si Sterling ng pagdetene sa kanya sa loob ng 2 linggo noong Disyembre 2016. Binilhan pa umano siya ng plane ticket mula Jensan papuntang Manila at hindi na pinalabas sa 2 kumbentong pinagdalhan sa kanya sa Makati at Quezon City. Ang dahilan, pinapapirma umano siya ng salaysay na iniuugnay ang Pangulong Duterte sa illegal na droga pero tumanggi umano siya. Possibly, dapat nun, katulad din yung kay Bikoy na ilalabas nila. Kaso, gusto nila, bago ako lumabas, is sasign ako ng affidavit. Ang aligasyon, mariing itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes. Hindi ko kailanman na-meet itong Pangmumukha mo pala. Guillermina na yan. Ang kasama ko daw sa pagkikidnap sa kanya ay isang pare at isang madre at dinitain daw siya sa isang kumbento. Ayon pa kay Trillanes, hindi niya nakausap si Barrido at nalaman na lang niya kalaunan na hindi umano siya pumasa bilang testigo dahil may mga butas sa kanyang salaysay. Humihingi din umano ito ng pera at nang hindi nabigyan, bumalik sa lukuyang may 17 kaso at reklamo na kinakaharap si Trillanes. Ngayon ko nga muna ipakita yung evidence na binigyan ng pera. M. Lulier, ayan. Sender. Albert Alejo. Pagkadawat burahon dayon, oh. Pagkatanggap burahin daw, oh, wow. Ayun, may evidence, oh. Miss Mina claimed that she already received 300k from Father Alejo Jesh. Oh, ayan, may picture pala sila, oh. Ayan natin. Oh, ayan. Yung FB, nung time na yun na nagkaroon ako ng tampo kay Presidente Duterte. So, nagkaroon ng tampo pala kay PRRD. So, parang ang nangyari, nung nilapitan siguro nila Trillanes o ng father na ito, kumagat. Kasi may tampo. Actually, through sa mga... Sabihin na natin may offer. May offer naman talaga yung mga yan, friends na yan, kaya sila nakakontak sa akin through Ferry Fajardo. Which is actually, ito si Ferry Fajardo is parang nilaro lang rin namin na kunwari, hingi ako sa kanya ng tulong para mag-endorse kasi wala silang makita na na paano sila maka-attach sa akin. At that time, it was Father Alejo na una talagang kumontak sa akin. Okay, anong year to? Anong month? 2017, I think, ang una is mga bandang July. Okay. Paano nag-contact si Father Alejo sa'yo? Sa through phone, tinawagan niya ako na meron silang gustong ihingi sa akin kung pwede ba daw ako makapunta ng Manila. Tapos before that, gusto rin nilang makapunta sa bahay. Okay. So, anong nangyari after nung contact ni Father Alejo sa'yo? Actually, nakapunta talaga ako ng Maynila. Tapos, inausap nila ako dun sa plano. Kasi alam nila na nasa States din ako dun sa
pagtatampo pa rin. Kaya kinausap nila ako. Actually, ang sa akin din is na-mention din nila yan na kapag hindi nakabalik yung LP sa, ang LP sa pwesto, so walang power. Like Bicoy, pinramisan rin ako niya na kapag nakaupo si Lenny, matutulungan daw ako, mabibigyan din ako ng trabaho. So at that time, sabi ko nga, masyadong maluwag sa pera, binibigyan talaga ako kada bigay ng bigay. So, parang nung una talagang na-convince ako. But nung time na yun, yun nga sabi sa akin ni Senator Trillanes na i-email lang daw sa akin kung ano yung dapat sasabihin ko kasi gagawa sila ng affidavit through Attorney Sabio tapos i-email sa akin. Hindi na daw natatablan si Presidente Digong ng AGT. So, ang plano nila is i-ano nila sa drugs. Okay. Yung pinakita ni Senator Trillanes na video during Kaya pala lumalabas yung mga drugs din, no? Yung kagaya kay Bicoy na yan. Galing din nila, no? Privilege speech kung saan nakunan ka nagsasalita about alleged involvement ni President Duterte sa drugs, kung saan you were waiting, nag-aantay kayo dun sa isang wharf dito sa Davao region. Inaantay nyo yung shipment ng cocaine. Yes. Gaano katotoo yun? Hindi yun totoo. Kasi actually, meron yung, akala ko nga yung una nilang kukunin is yung sa bahay na binidyohan ako. So, kumbaga, yung video, katulad lang rin kay Bicoy, hindi lang naman si Bicoy ang may video Si Motabato at saka si Las Cañas may video din kasi ang rason niya para hindi na daw kami makawala. So, ang lahat is scripted din. Okay. Oo. So, ang nun is, ang binalabas niya is nandun daw kami, nag-aantay na sa shipment, nandun din daw si Congressman Tony Boy Florendo, which is na-shock ako, sabi ko, hindi ko yan kilala, hindi pa kami nag-meet yan. Sige lang, kasi malaking tinulong yan kay kay Duterte. So, parang isa rin sa plan niya na mabagsak rin si Congressman Florendo. Okay. Oo, so, yung time na yun, parang nasa stage na ako nag-aalangan, lalo na yung sabi nila na yung tinikman daw yung cocaine. Oo. Actually, habang napapansin nyo, nung nagbibideo ako, merong nagko-coach, may babae, may lalaki, ganun. Kasi nga, minsan nga, parang akong natatawa kasi yung words na tinikman, tapos yung isip ko na baka hindi ko naman kilala kahit yung pinag-mention nila na sila Congressman Florendo na doon daw. So, yun yung dahilan na rin ako. Pero inanong ko lang kasi after nun, may pera na naman. Yung gaano kalaki palang pera binabayad sa'yo that time? At that time, katulad kay Bicoy, ang promise nila sa akin, once na pipirmahan ko yung affidavit, bibigyan nila ako ng 500,000. But at that time, yung mga 20,000, pabigay-bigay ng mga ganon. So, bigay sila ng bigay sa akin nun. Okay. So, after nung kinunan yung video na yon, anong nangyari after that? Nung kinunan ako ng video, so pinag-i-email na nila sa akin yung draft na galing kay Attorney Sabio. Actually, umabot yun ng ilang draft kasi pag hindi nagustuhan ni Trillanes at saka ni Dilima, pina-forward niya sa akin. Okay. Tapos balik na naman. Tapos yun nga yung text niya sa akin na pinorward ko sa inyo, na yung sabi niya na kailangan pirmahan mo na. Pinorward ko sa inyo? Merong evidence. Kasi babanggain natin si Duterte at saka si Florendo. So, doon lang na tayo, parang natakot din ako. Kasi sabi ko nga, iba na, sa isip ko lang, iba na usapan to kung magsasign na ako ng affidavit. Oo. Lalo na hindi ko kilala yung mga tao. So, ang ginawa ko, nung December, halos nga hindi nila sana ako pauwiin nun. Kasi ayaw kong mag-sign. December what year? December 2017. Okay. Nung December, pinapunta naman nila ako doon. Kaya ako natagalan kasi dahil nga sa affidavit, ang nirason ko lang sa kanila, marami pa akong tao doon. So, kailangan kong papuntahin ng Manila yung 30 person bago ko
pirmahan yan. So, but actually nun, parang nag-aalibay na lang ako kasi ayaw ko talagang mag-sign sa affidavit. Okay. Paano ka nakatakas mula sa kanila? Yung promise ko sa kanila na pag nakarating ako ng dito sa Panabo noon, sabi ko, binigyan ako ng pera noon. Sabi ko, pagdating ko ng Panabo, dadalhin ko yung mga ko, tapos sasakay kami, promise, babalik ako dito. Tapos nung pagbalik ko dito, sabi ko, wala, nakulang yung pera ko, tapos pinadalhan pa rin ako ulit ni Father Alejo. Pero nung time na yun, is, ayaw ko na talaga. Kasi, as I've said, bago ako umuwi, yun nga si Ferdinand Tagle, na yun nga yung words niya na sabihin mo lang kung ano yung totoo. So, na-touch sa akin yun. Nag-meet kayo ni Cardinal Tagle? Oo, yung bago ako umuwi. Okay. Oo. Sinong nung meeting nyo? Hindi kami nag-meet. Actually, hindi talaga meeting yun. Papauwi na ako. Tapos, sabi ni Father Alejo at saka yung certain Olivia, nandyan si Ferdinand Tagle, kausapin mo. Tapos, ito yung sasabihin mo. Pero at the time kasi, nagtatalo na kami ni Father Alejo. Actually, may text pa ako kay Ferry Fajardo, which is a, media ng Cebu. Sabi ko, yung affidavit kasi nila, merong live. Sabi niya sa akin, saan yung live? Yung hindi ko masabi kasi baka mamaya isumbong ako nun. Tapos baka madisgrasya ako doon. So, yung time na yun, pinilit nila nung nag-usap na kami ni Cardinal. Itong sila Olivia kasi, hindi siya nagsasalita tapos hindi pa. So parang nung napansin ni Cardinal, sabi niya sa akin, kasi siya yung pinakausap ko. Tapos sabi niya na, ito na lang, kung ano yung totoo, yun na lang sabihin mo. Tapos biniless ako, pagkatapos nun, talagang sinabi ko na hindi na talaga ako babalik. So that was the turning point. Inaamin ko, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talaga, consistent siya, no? Kung nagsisinungaling siya, paiba-iba consistent. after noon talaga, binabaan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin. Aminadong notorious dahil sa pera. Kasi kada salita, pera. Tapos minsan nilalagay pa sa, sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, notorious din sa pera September, tapos October, November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-re-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na bumalik na daw. So hindi ka natakot. At that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, nasyak ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si PRR Day. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa EJK. So dapat, yung drugs naman. First drug, sabi niya, ito ay papasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na mga yung pamasahe papuntang Manila at saka yung ticket ko na nung December yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-usap, never sila nagsalita na mga kundi sasabihin nila, hanapan natin yung paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung yung testimonyo, muhagsak mo, Bisaya pa, muhagsak lagi na si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay
kanang nakasabot di ako live o kanang kuan forgery. So nangita ko paagi kay dili man ko nila ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao. So mahanap ako ng paraan, sabi ko bago ko yan pirmahan, bago ko yan uwi muna ako dahil gusto ko kasama ko yung mga kasamahan ko, which is wala naman akong kasamahan. Pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita ganun kada salita ganun. So tao lang tayo, minsan sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. Wala pa akong ginawang mabuti sa buhay ko. Pero for the first time lang sana, makagawa lang naman sana ako at may pagmalaki ako ng aking mga anak. So, atong December, no, actually December 23 na lang December 23 talaga ako nakaalis kasi talagang pinipigilan nila ako yan, firmahan mo yan kasi ganito ganyan. So, humahanap ako lahat ng excuse ko na hindi ko siya mapirmahan kasi pag nakita niyo po ang affidavit na nandito po sa akin na pinorward ni Attorney Jude Sabio sa mismo email ad niya, ang daming kasinungalingan at saka masyado na rin nakakatakot. Pinirmahan ng affidavit at gusto ko rin dumating ang time na isiwalat ko ito kasi kahit sino yung talaga matem sa kanila kasi napakabilis na sa kanila lalo na pag sabihin mo na actually hindi mo sasabihin nila itong sasabihin mo ganito ganyan, i-chat mo sa akin funded yan para ko o yun ang ginagawa, hindi lang ako actually marami kami na tanim talaga, parang akong nakapag-isip, sabi ko, kasi parang natakot na nila ako at ganyan, ayaw mo ito pirman, pagdating mo ng Davao, ganito ganyan, kung babaliktad ka kay Presidente Duterte, ipapapatay ka pa rin. Sabi ko naman sa kanila, imposible naman siguro yun kung magsabi ka ng totoo. At saka, sa yung time na nakakasalamuha ko si Presidente Duterte, hindi naman siguro siya ganon. At saka, at the time pa rin, marami kasi akong picture together with PRRD. Kinuha rin yun nila sa gallery ko. Pina-upload yun nila, yung mga picture na yun. Kaya sabi nga nila sa akin, mas kumbinsido ka kasi na maging witness kasi una-una, babae ka. Tapos, wag na muna tayong focus na masyado doon sa patayan dahil ang gusto nila is sa drugs. Ang plano nila na lalantad ako is sa international court sa ICC. So sabi nila sa akin, at alam ko naman hindi nila ibibigay kasi ang gusto nila, mag-sign muna ako sa affidavit bago nila ibigay yung pera. So, nung December, nagka-talo-talo na kami kasi pinadalhan pa ako ng 35,000 through sa Llewellyn, no? Para daw na ilipat daw ako doon sa Cagayan. Kasi daw, ilalabas na daw nila ako through international media at doon daw ako interviewin sa Cagayan. Okay. Sino ba yung father, na yan? Ayan pala, Ito pala Father Albert Alejo was in shock Tuesday morning as he woke up to news he did not expect. When I opened my cell phone at 6 a.m. here in Vienna, I was pleasantly surprised, but I was not able to capture immediately my own emotion. So I have been expecting this. I have been praying for this. Now it's happening. It's kind of still surprising. Yung bang matagal mo hinihintay. Kaya pala si Alejo. Oo, kaya naman pala. Kasi ngayon, magkasama na ang Marcos at mga dilaw. Napabagsakin ang Marcos. Siyempre, ginagamit nila si Marcos para pabagsakin si Duterte. Oo, grabe, no? Kaya kung eto lang to sum it up, kung babase tayo dito sa pahayag nitong si Guillerma na ito, mahina talaga yung kaso. Kasi I know for sure na ito gagamitin din ng ating defense panel. Papakita rin nila ito, including yung kila Matubato, kila Las Cañas, kila Asierto. Ipapakita nila yung relevance or yung napaka-immaterial ito as
witness or evidence para sa kanila. Kasi kung chapi lang, sali-salita lang, tas wala naman sila talagang proof, merely hearsay talaga, medyo mahina-hina ang kaso na ito. So yun, ito po magpapababa doon sa credibility ng mga witness na halata noong pang panahon ni PRRD na i-prove, na establish na wala naman talagang credibility ang mga ito. Malinaw at halatado na ito ay dahil lamang sa pera-pera. So with this, we can conclude na mahina ang kanilang ebidensya or witness kasi tanim lahat ng mga ito.